Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Fantastic Four. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula kay Reed Richard na naghahanap ng kanyang araw-araw na dosis. Napansin ito ng kanyang asawang si Sue Storm sa banyo at sinabihan siyang maghintay ng ilang sandali para ibigay ito sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang dosis at ipinakita rin ang resulta ng kanyang pagbubuntis. Sa gulat ni Reed, buntis na nga sa wakas ang kanyang asawa. Matagal na silang nagtangkang magkaanak sa loob ng 2 taon ngunit walang nangyari. Habang naghalikan sila ng matindi, pinatotohanan nilang kakayanin nila ito. Biglang nagbago ang eksena at ipinakita si Ted Gilbert na nagsasalita sa publiko na 4 na taon na mula nang mabuo ang Fantastic Four. 4 na taon na ang nakalipas, may misyon si Reed Richard para sa paggalugad ng kalawakan. Pinili niya ang pinakamahusay na mga siyentipikong isasama, kasama na ang matalik niyang kaibigang si Ben Grimm, ang kanyang asawa, at ang kanyang bayaw na si Johnny. Ngunit sa paglalakbay na iyon, may hindi inaasahang pangyayari na nagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Nang makarating sila sa kalawakan, sinalubong sila ng isang cosmic storm na nagbago ng kanilang DNA at bumalik sila sa mundo na may pambihirang kapangyarihan. Naging tagapagtanggol sila ng mundo at ginamit ang kanilang kapangyarihan upang iligtas ang buhay sa iba't ibang panig ng mundo. Ang matalik na kaibigan ni Reed ay naging isang malakas na mutant at ipinakita kung paano niya nailigtas ang isang barko at natalo ang mga nilalang na mas malaki pa sa kanya. Ang kanyang bayaw na si Johnny ay naging Human Torch. May kakayahan siyang kontrolin ang apoy at ginagamit ito upang sugpuin ang sunog at iligtas ang mga tao. Si Reed ay naging Mr. Fantastic na may kakayahang umunat, at ang kanyang asawa na si Sue Storm ay naging Invisible Woman. Sumali rin si Sue sa politika at nagtayo ng isang pundasyon kung saan napagkasundoan ng mga pinuno ng bawat bansa na buwagin ang kanilang mga sandatahang lakas. Sa kabuuan, dito nagsimula kung paanong kinilala ng mundo si Reed Richard at ang kanyang grupo bilang Fantastic Four. Kinagabihan, pag-uwi ng Fantastic Four, nalaman na may robot silang chef na naghahanda ng kanilang hapunan. Habang naghihintay sina Johnny at Ben sa mesa, huli namang dumating sina Reed at Sue para kumain. Napansin ni Ben na tila kakaiba ang kilos ng mag-asawa, at dito niya napagtantong buntis nga si Sue Storm. Nagsaya ang buong grupo sa balitang ito. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Sue Storm. Ang tanong ng lahat, magkakaroon kaya ng kapangyarihan ang sanggol, samantala, patuloy na tumatanggap si Reed ng mga transmission mula sa kalawakan, ngunit hindi niya maintindihan ang mga ito dahil sa komplikadong signal. Habang nagre-research si Reed tungkol dito, dumating si Johnny at inakala niyang nagpapakaabala lang si Reed dahil natatakot siyang maging ama. Ngunit sinabi ni Reed ang tungkol sa transmission. Tinulungan siya ni Johnny sa pagtukoy sa mensahe, ngunit bigo pa rin sila. Nababahala si Reed dahil iniisip niyang baka hindi normal ang kanilang magiging anak. Ngunit ginamit ni Sue ang kanyang kapangyarihan para ipakita sa kanya ang sanggol. Napanatag si Reed nang makitang normal ang bata. Samantala, bumalik si Ben sa bayan kung saan siya lumaki. Mahal na mahal siya ng mga tao roon at pinakiusapan siya ng mga bata na buhatin ang kotse. Ginawa niya ito, at labis itong ikinatuwa ng mga bata. Balik sa gusali ng Fantastic Four, ibinahagi ni Reed sa kanyang grupo kung paanong natukoy niya ang 47 kriminal na organisasyon sa lungsod. Ngunit habang papalapit na ang hapunan, napansin nila ang malaking apoy sa langit. Lumipad si Johnny para alamin ito. Biglang lumitaw ang isang babae na may pilak na katawan sa gitna ng lungsod, na siyang umagaw ng pansin ng lahat, kabilang ang Fantastic Four. Siya ay tinawag na Silver Surfer. Tinanong niya ang grupo kung sila nga ba ang tagapagtanggol ng mundo. Nang makumpirma ito, sinabi niya na ang mundo ay nakatakdang mamatay. Parating na ang Devourer, at wala silang magagawa para pigilan ito. Pinayuhan ni Silver Surfer ang mundo na gamitin ang nalalabing oras para magdiwang, dahil maiksi na lang ang kanilang panahon. Parating na si Galactus, ang simula para sa kanya, at ang wakas para sa sangkatauhan. Matapos ibigay ang kanyang mensahe, bumalik siya sa kalawakan, ngunit sinundan siya ni Johnny. Tinangka siyang pigilan ni Johnny, ngunit ibinagsak siya pabalik sa mundo ng Silver Surfer. Habang nagtatanong ang grupo kung sino si Galactus, natunto ni Reed ang mga planetang pinuntahan ni Silver Surfer.
5 na ang kanyang napuntahan at lahat ng iyon ay wasak na. Pinatotohanan nito ang sinabi ni Silver Surfer. Iminungkahi ni Reed na pumunta sila sa kalawakan upang pigilan si Galactus. Ngunit pinutol ni Johnny ang usapan, sinasabing may binanggit sa kanya si Silver Surfer, ngunit hindi siya naintindihan dahil sa ibang wika. Hindi siya sineryoso ng grupo. Makalipas ang ilang panahon, nakagawa na si Reed ng mga spacesuit para sa Fantastic Four. Inanunsyo nila ang kanilang plano sa publiko at tumanggap ng masigabong palakpakan. Agad silang lumipad patungo sa kalawakan. Sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang isang planetang 13 beses na mas malaki kaysa sa Earth. Ngunit bago sila makalapit, winasak ito sa loob lamang ng 19 na segundo. Biglang pumasok si Silver Surfer at sinabing makikita sila ni Galactus, sabay alis at sinabihang hindi na sana sila pumunta. Pinasunod niya sila. Tinanong siya kung ano ang gusto ni Galactus, at sinagot niyang hindi siya nagnanais kundi nagugutom. Dinala sila ni Silver Surfer kay Galactus at nang makita nila ito, kinilabutan sila sa laki niya. Sinabi ni Galactus na dati rin siyang nilalanggayan nila, milyon-milyong taon na ang nakalipas, ngunit ngayon ay mayroon na siyang walang katapusang gutom sa mga planeta. Napansin niyang buntis si Sue Storm at sinabing patatawarin niya ang mundo kung ibibigay nila ang sanggol sa kanya. Nadama ni Galactus ang cosmic power ng sanggol at gusto niyang ipamana rito ang kanyang trono. Sumigaw si Richard na hinding-hindi nila ibibigay ang planeta, lalo na ang kanilang anak. Nagalit si Galactus at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pabilisin ang panganganak ni Sue. Lumipad si Johnny papunta kay Galactus at ginamit ang kanyang apoy. Tinangka siyang pigilan ni Silver Surfer ngunit hinarangan siya ni Ben. Tumakas naman si Richard kasama si Sue. Tinalo ni Silver Surfer ang grupo pero itinulak siya ni Sue sa apoy gamit ang kanyang kapangyarihan. Mabilis silang bumalik sa kanilang spaceship upang tumakas, ngunit hinabol pa rin sila ni Silver Surfer na mas mabilis pa sa liwanag. Ang target niya, ang sanggol ni Sue. Inutusan si Johnny na gamitin ang mga laser ng spaceship upang patumbahin si Silver Surfer, ngunit napakahirap tamaan dahil sa bilis niya. Iminungkahi ni Richard na ailapit ang spaceship sa isang bituin upang mahigop si Silver Surfer ng gravity nito. Matagumpay nilang natakas si Silver Surfer at agad na tinulungan ni Richard si Sue na nangganganak na. Matapos ang hirap, nanganak na si Sue ng isang malusog na batang lalaki. Makaraan ang ilang oras, bumalik ang Fantastic Four sa Earth at sinalubong sila ng mga mamamayan. Lahat ay masaya at inakalang natalo ng Fantastic Four si Galactus. Ngunit sinabi ni Richard sa lahat na hindi nila natalo si Galactus. Tinangka ni Galactus na makipagkasundo, ngunit kapalit nito ay napakataas na halaga. Hiningi niya ang kanilang anak. Sinabi niya, ibigay ninyo sa akin ang sanggol at ililigtas ko ang mundo. Lalong lumala ang sitwasyon para sa Fantastic Four nang ang mga taong dati sumusuporta sa kanila ay tuluyang tumalikod at hinihiling na ibigay na lang ang sanggol kay Galactus upang mailigtas ang planeta. Makikita ang mga mararahas na nagpoprotesta sa kanilang headquarters, sumisigaw na ibigay ang sanggol. Nagdesisyon si Sue Storm na lumabas at harapin ang mga tao habang hawak ang kanyang anak. Ikinuwento niya ang nangyaring aksidente sa kanyang mga magulang at kung gaano kasakit ang mawalan ng pamilya. Sinabi niya sa mga tao na hindi niya kailanman isasakripisyo ang kanyang anak para sa mundong ito, ngunit hindi rin niya isasakripisyo ang mundo para sa kanyang anak. Ipinangako niyang haharapin nila ng tangbanta at tatalunan ito, anuman ang mangyari. Biglang may naisip na plano si Reed Richard. Ipinahayag niya sa kanyang pamilya ang tungkol sa isang eksperimento, isang teleportation bridge device na nilikha niya upang mailipat ang Earth sa ibang solar system na hindi maaabot ni Galactus sa loob ng milyon-milyong taon. Isa itong napakalaking hamon dahil sa ngayon, itlog pa lang ang naipapadala ng device na may sukat na 6 na talampakan. Sa tulong ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, napalawak nila ang device ng 100 beses sa orihinal na laki nito, sapat upang maisakatuparan ang kanilang plano. Ngunit hindi ito naging madali. At habang matatapos na sana ang pagtatayo ng mga teleportation bridge at handa na silang ilayo ang mundo sa abot ni Galactus, dumating bigla si Silver Surfer. Nakakulong siya ng 1 buwan matapos ang huling sagupaan nila ng Fantastic Four, at agad niyang winasak ang halos lahat ng teleportation bridge.
Bago niya tuluyang masira ang huling isa, sumugod si Johnny para pigilan siya. Dito nabunyag na may naramdaman si Johnny para kay Silver Surfer mula pa noong una niya itong makita. Kaya't nag-aral siya ng kanyang wika. Napag-alaman na hindi talaga ganoon si Silver Surfer noong una. Isa lang siyang ina na payapang namumuhay sa kanilang planeta kasama ang kanyang anak, hanggang dumating si Galactus. Nakipagkasundo siya kay Galactus na maging tagapagsalita niya upang mailigtas ang kanyang planeta, at doon siya ginawang Silver Surfer. Nagdesisyon si Johnny na iparinig sa kanya ang mga recordings mula sa mga planetang nawasak ni Galactus mula nang siya'y naging tagapagdala ng mensahe nito. Labis na tumimo sa damdamin ni Silver Surfer ang mga tinig ng mga taong nagmamakaawa sa mga recordings, kaya't agad siyang lumipad papalayo at pumunta malapit sa buwan. Dahil sa halos lahat ng bridge ay nawasak, malungkot na tanggap ng lahat na hindi na nila may teleport ang Earth. Ngunit muling nakaisip ng mas magandang plano si Reed Richard. Sa halip na ilipat ang planeta, iminungkahi niyang ilipat na lamang si Galactus. Gagamitin nila ang sanggol bilang pain upang mahikayat si Galactus na pumasok sa teleportation bridge, at mula roon ay ilalayo ito sa Earth. Sinabi ni Reed na mayroon lamang silang 37 segundo para maisakatuparan ang plano. Kinahapunan, dumating si Galactus sa Earth habang pinayuhan ang lahat ng tao na magtago sa ilalim ng tubig. Tinangkang linlangan ni Johnny si Galactus sa pamamagitan ng pagdadala sa sanggol pabalik sa kanilang headquarters at pag-iiwan ng isang walang lamang pod bilang kapalit, ngunit hindi nalinlang si Galactus at agad na tinunto ng tunay na sanggol. Nag-umpisa ang isang matinding labanan habang sinusubukan ng Fantastic Four na pigilan si Galactus sa pag-abot sa sanggol. Hindi nila kayang tapatan ang kapangyarihan nito. Ipinakita kung paanong iniunat ni Galactus si Reed Richard na parang goma bago siya mailigtas ni Ben. Nang halos makuha na ni Galactus ang sanggol, ginamit ni Sue Storm ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ito. Nabitiwan ni Galactus ang bata at nahulog ito sa mga kamay ni Richard. Ipinakita ni Sue ang pambihirang lakas habang ginagamit niya ang kanyang shield powers upang itulak si Galactus papasok sa portal. Matagumpay niya itong naitulak sa loob ng portal, ngunit labis niyang naubos ang kanyang lakas dahil sa matagal na paggamit ng kapangyarihan. Muling lumabas si Galactus mula sa portal sa natitirang 15 segundo ng kanilang time limit. Sa huling desperadong pagsubok, nagtangkang isakripisyo ni Johnny ang sarili upang itulak si Galactus pabalik, ngunit pinigilan siya ni Silver Surfer. Siya na mismo ang nagsakripisyo ng sarili upang matulak si Galactus papasok sa portal. Hindi nila agad na naipagdiwang ang kanilang tagumpay dahil natagpo ang walang malay si Sue Storm. Hindi nila ito magising hanggang sa ilagay ni Reed ang kanilang sanggol sa dibdib nito, at doon siya muling nagpakita ng senyales ng buhay. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.